Matutuloy na nga ba itong pinaplano raw na trade ng Rain or Shine at ng Converge Fiber XS? Maraming naniniwala na itong si Coach Yang Giao ay interesado na makuha itong big man ng Rain or ng Converge Fiber XS na si Larry Muyang para mapalakas yung kanyang front court dahil hindi pa natitiyak kung kailan makababalik itong si Kit Datu. Itong si Larry Moyang hindi naman yan matatawag na superstar pero alam natin na si Coach Yang Giao naman ang gusto niyang mga players ay yung babagay doon sa kanyang sistema kahit sabihin pa natin na ito yung mga role players o hindi yung mga kilala. At itong si Larry Moyang sa tingin ni Coach Yang ay babagay dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Masipag sa rebounding si Moyang pati na sa depensa at syempre alam nating lahat na marami namang mga scorers dyan sa Rain or Shine katulad nila Nokum, si Asisio, sila Kaylan Tiongson. Kaya kinakailangan lamang ni Moyang na mag-focus sa rebounding. Kapag ito'y ginawa ng Rain or Shine yung trade na yan, sigurado makikinabang sila at lalong lalakas yung kanilang lineup. Tsaka alam naman natin sa Commissioner's Cup kukuha ng center na import yung Rain or Shine. So hindi sila masyadong mamumroblema dyan. Kaya sa tingin ko, pwede itong trade na to. Ngayon, kung sinong kapalit ni Larry Moyang, marami namang pwedeng ibigay itong Rain or Shine. Nandyan si Christian Manalaitay, yung bago nilang rookie, o kaya itong si Sean Ildefonso o si Leonard Santillan. Maraming pwedeng ibigay na player si Coach Yang kaya magiging madali ang trade na to dito sa Converge Fiber XS. At nasisiguro natin na magiging isa to sa mga makakatulong kay Coach Yang Giao para makapagpapalakas ng kanyang roster at makasabay na dito sa mga powerhouse teams. Partikular na dito sa TNT na palagi nilang nakakaharap sa semifinals pero palaging sila ang nadadali sa bandang huli. Kaya nga mukhang ito na talaga yung plano ni Coach Yang at kumuha ng mas malakas na center, power forward katulad ni Muyang para maging mas ready na sila kapag nakaharap talaga nila itong tropa. Samantala naman may good news tayo dito sa San Miguel Beer dahil mukhang yung lineup nila ay palalakasin palalo at ang balita natin baka doon subukan nilang kunin yung draft pick nitong Phoenix Fuel Masters. Alam nating maraming pagbabago na nangyayari ngayon dito sa Phoenix. Magpapalit sila ng coach, pinalitan na nga si Willie Wilson at itong si Jamaica Jarin. At ngayon daw ay posible na ma-trade pa nila yung iba nilang guards katulad nila Richie Rivero, Tyler Tio at iba pa dahil gusto raw nilang i-restructure yung kanilang opensa kay Francis Escandor. Ngayon naman, yun daw draft pick nitong Phoenix baka i-offer din sa ibang teams at ang San Miguel ay interesado raw dito. Nakikita kasi ng San Miguel yung ginagawa ng Magnolia na yung mga veterano nila unting-unting pinapalitan ng bagong player at ang San Miguel unti-unti ganyan din daw ang planong gawin para masiguro na sa mga darating pang taon malakas pa rin yung kanilang lineup. Mukhang ganyan nga ang mangyayari dito kaya tignan natin kung sakasakali nga na matutuloy yan. Sigurado na malaki maitulong nito sa Barangay Ginebra o rather sa San Miguel kung makuha nila yung draft pick ng Phoenix. Dahil malamang mataas to dahil ang Phoenix hindi nakakaabot ng playoffs. Baka number 3 or number 2 pa ito. So swerte ang San Miguel kapag nagkataon. Makakakuha na sila ng isa pang center na pwedeng itulong dito kay Junmar Fajardo. Di kaya naman, baka point guard. Kasi sa center nandiyan pa naman si Tautua at si JM Calma. Dito sa point guard talaga sila nagkukulang. Mahirap namang umasa sa isang 40 years old na Chris Ross. Mahusay talaga si Ross. Pero syempre, kinakailangan niya ng tulong lalo na kapag mahaba yung season. Kaya dito talaga natin makikita ngayon kung ano ang binabalak ng San Miguel sa pag-acquire dito sa draft pick ng Phoenix. Pwede naman nilang i-trade yung si Wami Tiongson sa Phoenix kapalit ng draft pick. Kaya magandang option yan para dito sa San Miguel kung sakasakali. At yan talaga ang hinahanap ngayon ng Beermen, yung makatutulong dito sa kanilang roster sa darating pa na mga panahon. Samantala naman itong Barangay Ginebra ay malamang i-trade na itong si Ben Adamos. Si Ben Adamos ay hindi ginagamit itong si Coach Tim Con masyado maski na dito sa serye sa San Miguel kahit nung kulang sila sa mga big men. Kaya malamang ito ang unang-una niyang bitawan. Maraming mga patulong na pangalan na pwede raw makapunta sa Barangay Ginebra kapalit ni Adamos. Nandiyan si Jeyo Ambohot, si Cade Flores. Pwede rin daw na kumuha sila dito sa Rain or Shine. Baka itong si Larry Muyang, although gusto nga yung makuha ng Rain or Shine. At syempre maraming mga big men din dito sa Blackwater at pati na sa iba't ibang mga kupunan. Ang maliwanag lang dito si Ben Adamos ang isa sa mga unang players na ititrade ng Ginebra kung sakasakali nga na matutuloy itong balak nila. Ito kasing Jenkins gusto talaga na magpalakas ng kanilang roster ngayon at ito talaga nakikita nilang oportunidad yung pag-acquire dito sa mga big men o kaya mga draft picks. Kaya nga sa tingin ko nababagay talaga tong planong ito ng Barangay Ginebra.
kung sakasakali wag na tayong magulat kung ito nga matuloy. Dahil siyempre kung ikaw naman ang Hinebra, isa talaga to dito sa mga inaabangan ng marami. Yung pag-trade dito kay Ben Adamos para makakuha sila ng player na talagang gagamitin. Kasi sa totoo lang, hindi rin naman nagagamit si Adamos, nasasayang din yung talent dito sa Barangay Hinebra. So panahon na siguro talaga para ang Hinebra ay i-trade na ang nasabing player at kumuha ng panibago na magbibigay ng dagdag tulong dito sa kanilang lineup. Kaya yan talaga ang inaabangan ng marami. Of course, si Coach Tim Cone, marami pa yung ibang pinaplano ngayon. Kaya wag na tayong magulat kung sakasakali talaga na magkaroon siya ng ibang option. Pero as it is, alam naman natin na itong si Coach Tim, magaling yung magplano talaga pagdating sa ganitong mga bagay. Kaya wag na tayong magulat kung eventually nga magawa ng paraan ito. At syempre, si Ben Adamos si trade. For example, baka kay Kai Balungay, malay natin, sasamahan lang nila ng isang second round draft pick. So itong mag-PBA talaga, dito natin makikita kung gaano kahusay Hinebra. Samantala naman, itong TNT Tropang 5G ay naghahanda na doon sa posibilidad na si RR Pugoy hindi makapaglaro dito sa finals. Matlaking dagok talaga yan dahil alam natin si RR Pugoy doon sa position niya, pwede niyang makatapat itong si Lassiter, si CJ Perez o kaya si Don Troliano. So yun talaga magiging problema ngayon ni Coach Chot Reyes. Pero pang long term, no, siguro dapat pag-isipan na rin ng TNT na humanap na pwedeng kapalit ito kay Pugoy dahil lately nagiging injury prone na to. Kung sa bagay, matagal na rin ito naglalaro sa PBA. So, wag na tayong magulat kung sakasakali na itong si RR Pugoy nga ay i-trade ng TNT sa ibang kuponan at kumuha sila ng panibagong player. Marami pang ibang options itong si Coach Chot Reyes. Pero sa ngayon, pag-isipan muna nila kung gagawa ba sila ng trade para mapunan yung pagkawala ni RR Pugoy dito sa finals. May posibilidad na makapaglaro pa sa finals si Pugoy pero sa ngayon medyo malabo na yan. Lalo na at alam nga natin na medyo mabigat itong magiging laban. At yung pulled hamstring ni Pugoy, sinabi medyo matagal daw yung recovery niyan. So wag nating asahan kaagad-agad na ito yung makababalik. At yan nga ang dahilan kung ba't ito si RR Pugoy sa paniwala ng karamihan hindi makapaglalaro dito sa finals. Kung hindi makapaglalaro itong si RR Pugoy, mukhang ang magiging sitwasyon ngayon ay itong TNT. Well, marami naman silang players. Pero long term siguro kinakailangan nilang pag-isipan. Baka time nang i-unload dito si Pugoy habang meron pang trade value. Walang duda nakaka-score pa to pero yung pagiging injury prone, yan syempre magiging issue para dito sa lineup nitong si Coach Tim Cone o rather ni Coach Chot Reyes. Kaya nga, kung ikaw naman ang TNT, may pressure na sa'yo na talunin ng San Miguel dahil ilang beses na kayong nagharap sa finals. Kaya kinakailangan talaga na magawan nila to ng paraan at masiguro na sila talaga yung isa dito sa mga elite teams ngayon na maglalaro talaga dito sa PBA at syempre na kaya nilang talunin ang SMB. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na si Lamon de Guzman, si Malyari Mascarillas, Ireneo Salangsang, si Katsakino Dukusin, si Michael D., Jonel Alagon, si Dexter Domer, si Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, si Joseph Pineda, si RG Bueno, at yung iba pa.